Hello, what's up mga idol? Panibagong video na naman tayo ngayon at tayo ay gagawa ng bottom rig setup. Itong rig na to mga idol ay dropper rig at tayo maglalagay dito sa ating rig na to ng dalawang hook. Bale, gumagawa na pala tayo ngayon ng uninut dito sa una nating hook na ilalagay mga idol. Ito yung hook sa may bandang ibaba o yung sa may bandang dulo. At syempre, pagka nailagay na natin o naitali na natin yung ating nut, kailangan natin higpitan at putulin yung excess na tali. At ang susunod nating ilalagay ay yung isang hook mga idol. At itong mga hook na ginamit natin ay octopus hook. As you can see mga idol, yun, napa-English na tayo. Sundan lang ninyo ito kung ilalagay na ninyo yung pangalawang hook sa may bandang ibaba o sa may likuran ninyo ilalagay yung ating line para pagka nakarating na sa dulo or dun sa una nating hook ay ganyan ang itsura. Bale, nasa sa inyo na ang kung paano tansyahin o gaano kalayo ang bawat hook. Ang rig na to mga idol ay pwede rin sa live bait or dead bait or kahit na anong pamain ang gawin niyo, pwedeng isda or hipon or pwede rin sa pusit. Pero ang gagamitin natin dito mamaya mga idol ay yung isda. At ipapakita ko rin sa inyo paano natin i-slice yung or i-fillet yung isda na gagamitin natin. So nakita naman ninyo sa likod uli natin pinadaan yung ating line. At bago pala ninyo gawin yung nut na yun mga idol, at siya nga pala, hindi ko alam kung anong pangalan na nut yun. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam kung anong nut yung pinantali natin sa pangalawang hook, please mga idol at mga master, paki-comment naman ninyo sa comment section ng video na to. At kung ikaw ay nanonood hanggang ngayon sa ating video ay pwedeng paki-like at share na rin or paki-follow ang ating page. Dito mga idol ay gumawa tayo ng T-nut. Yung una nating itinali ay yung surgeon nut bago tayo gumawa ng T-nut. Itong loop na to mga idol na pinagawa natin ng T-nut ay dyan natin ilalagay yung ating sinker. At yung sinker na gagamitin natin mga idol ay nasa 30 grams. Pwede rin kayo maglagay ng 40 or 50 grams pero depende sa casting weight capacity ng inyong rod na gagamitin. Ang rod pala na gagamitin natin dito ay medium heavy. Nagre-range siya ng 15 grams to 65 grams ang kanyang casting weight. Pero gagamit lang tayo ng 30 grams dito para katamtaman at sakto lang yung hagis natin sa ating rig. So dito mga idol, gumawa ulit tayo ng surgeon nut. At yung loop na yon, nilagyan natin ng swivel. Pwede rin naman ninyong hindi lagyan na ng swivel mga idol. Pero sa akin kasi dito ay biglang pumasok sa isip ko na lagyan ko nga ng swivel. Tapos dito, papansin nyo na naman, meron tayong swivel and snap. Tapos may swivel. Dahil itong rod or setup na gagamitin natin sa ating bait and weight ay ginagamit natin yon pang casting. Kaya naka-ready lagi na mayroon siyang snap and swivel. At ito na nga yung isda, ina-slice na natin o pinipilay. Ganyan lang yung pagpilay natin mga idol. Pero kung may sarili kayong diskarte sa pagpilay o pag-slice ng isda, okay lang din kahit ano namang klase or anong style ang gusto nyo sa pag-slice, okay lang din. Basta mahalaga, mailagay natin na maayos yung ating bait dun sa ating hook. Bali dito, ginawa nating dalawa yung pinakalikod ng isda. At ito na ilalagay na natin sa ating hook na ginawa o itong rig na ating ginawa. At meron ding nag-comment sa atin sa unang video natin noon, kailangan natin daw gamitan ng magic thread or yung bait cotton. Kaso, hindi pa tayo nakakabili ng ganong pangtali para mai-ayos natin or mai-fix natin na maayos yung ating bait. So, yun lang mga idol. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Thank you so much and God bless.